Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Sa ating Sunday School po, no, in a way, parang sabihin natin medyo patuloy siya ng mga napag-usapan natin din, ng mga nagdaan tungkol po sa iba-ibang aspeto ng ating buhay at pati rin po yung kamatayan. So kung babalikan po natin, natalalahanin po natin yung mga... Ayan. Okay, so napapanahon profitable waiting. So, hintayin natin. Okay. Ayan, okay, sige. Okay, sa konting recall lang, no, yung mga nagdaan na Sunday School natin, yung mga recent Sunday School natin, those are lessons that dealt with aspects of time. Yan, so it deals with aspects of time. Tingnan natin na yung work, saka yung rest and recreation. So doon sa pagitan ng work at yung ating rest ay nariyan papasok yung mga hobbies, recreational activities, and other things. Tapos kahit din sa buhay natin mismo, yung physical na buhay natin, habang hinihintay natin yung eventual na paglisan natin sa mundo na ito, na naroon yung ating responsibilidad na to take care of our physical bodies through medical and health. So makikita natin na meron parating in between, meron parating nangyayari sa pagitan ng two states, kumbaga. There's yung nasa left and nasa right, at yung gitna niya, yung gap na yun, it would be filled by something. So take note that life on earth, we walk in a linear time. From start to end, meron simula ang buhay natin at meron dulong point, or kaya makita natin, it is linear. From one providence to another, and between them, we consciously wait upon the Lord. So yung P1 and P2, Providence 1 and Providence 2, sa gitna niyan, we wait upon the Lord. May mga nangyayari. At ngayon, ang ating pag-aaralan ay kung paano o ano yung gagawin natin habang naghihintay. Everyone waits, but we do not do it very well. Ayun yung nakakalungkot sa bawat isa sa atin, kahit nagsasabi tayo na tayo mga mananampalataya, when we wait, we do not do it very well. Hindi po siguro sanay na maghintay. O siguro nga, kahit nga ngayong umaga, habang siguro naghihintay tayo, yung iba siguro sa atin ay maagang dumating, naghihintay bago mag-start ang worship service. Yung iba naman siguro ay nag-book ng kanilang ride papunta dito, naghihintay, may mga na-cancel pa siguro, at ganun din. Meron tayong panahon na hindi natin nagagampanan na mabuti yung paghihintay. At isa nga sa siguro recent din na paghihintay, na medyo matagal na paghihintay, ay yung nangyaring COVID pandemic. So, nung COVID-19 pandemic, some thought it would be only 4 months, but it turned out to be years. Naalala natin, noong March 15, 2020, nagsimula nung lockdown, nag-declare ng lockdowns. At hindi natin alam, akala nung iba months lang ito, pero umabot ng mga taon. So, ang tanong sa atin, how did we spend that time? At least siguro, more or less 2 years or more, yung naging mga lockdowns natin and everything. So, paano natin ginugol yung ating oras sa paghihintay na pabalik sa BAU or in business as usual? Paano yung mga ginawa nating activities? Dahil hindi nga natin alam, tayo patuloy na naghihintay, ano yung mga nilagay natin na activities para punuin habang tayo naghihintay. Yung iba siguro ay na-open sa pagiging plantito-plantita. Yung iba natuto magluto, nag-aaral sa YouTube, at marami pang iba. So, ganun na ito yung tatalakayin natin. Waiting is not just part of our humanity, but it is vital to Christianity. Napakahalaga sa buhay mananampalataya ang paghihintay. Why? Because life is full of gaps that we should be waiting. Yan, we should benefit while waiting. Nariyan ang realidad ng buhay. It is full of gaps. Pero ano yung gagawin natin that we might be profitable? Merong pakinabang kahit tayo naghihintay. Tandaan natin, from one providence to another, naroon sa gitna, we wait upon the Lord, yes, but how do we conduct yung ating paghihintay? Kaya ito yung magiging hamon sa atin. How to fill those gaps in a spiritually edifying manner.
while waiting upon the Lord. Hindi naman pwede na tayo very, sabi natin, no, idle. It would not be very profitable for us. Hindi naman pwedeng gumagawa tayo ng mga ibang activities na of no benefit naman para sa ating kaluluwa. So ngayon, to balance that, how to fill those gaps in a spiritually edifying manner while waiting upon the Lord. So, yes. Okay, so basically ang ating Sunday school for this morning, I would like to share yung isa sa mga recent or current readings ko patungkol sa isang libro. Ito yung libro patungkol sa paghihintay. Actually, book siya ni Mark Vroegop, Waiting Isn't Waste, na tinatake niya kung paano yung paghihintay ay nababaliwala o nasasayang dahil sa mga maling paraan o maling pananaw patungkol sa paghihintay. So it would be very practical. At ito nga sinishare ko dahil bihira siguro na magkaroon ako ng reading that I would be very eager to share. Not those deep theological type, but very practical type of books. Okay, so ayan, ito yung libro niya, yung cover. Tapos meron siya subtitle, The Surprising Comfort of Trusting God in the Uncertainties of Life. So paano daw tayo na hindi natin i-waste yung ating paghihintay. Meron siyang 6 na panukala, one chapter for each. And I would be tackling only the first chapter na kung saan ang unang way or unang dahilan kung bakit na-waste yung paghihintay ay yung tinatawag na honestly. Honestly, waiting is hard. Mahirap yung paghihintay. So we must be very honest for or during our waiting times. Sabi nga sa Psalm 69 verse 3, I am weary with my crying out. My throat is parched. My eyes grow dim with waiting for my God. So kung titingnan natin yung sinabi ng manunulat ng mga awit, when we take it very on a very literal sense, ay napakahirap nga yung paghihintay. Napagod na yung kanyang mga mata, kakaiyak. Tapos yung kanyang lalamunan parang sinunog na at yung kanyang mga mata, they grow dim with waiting for my God. So waiting for the Lord is not easy at hindi nga ito magiging madali. At dahil nga hindi yan magiging madali, napakadaming opportunities for us to waste our waiting. So now, we would see paano ba ang ating contemporary world, yung pamumuhay natin, at tingnan niya yung paghihintay. Contemporary lifestyle has a negative bias against waiting. Ayaw niya nung paghihintay. Everything and everyone is in a hurry. Ito yung nakikita natin sa mundo natin ngayon. Very fast-paced. Ito nga kung maghanap tayo ng trabaho, kung kaya mo magtrabaho in a fast-paced environment, in short, for overtime. Anything is an instant. Dadagdag lang tayo ng hot water, maya-maya, okay na. O di ka papainitin lamang natin sa microwave, ay naroon na, okay na yung pagkain natin. At naroon din yung mga pangako, promise of delivering quick results. Hindi sanay maghintay na matagal. Gusto natin nariyan na, tangible. Short turnaround time, lalo na rin po sa management side, yung mga turnaround time, mga lead time, pag matagal yan, that would be considered wasteful. And less queues. Gusto natin fast lane. Lahat nagmamadali. Lahat gusto rush. At may sabi nga nila, what are you waiting for? Bakit pa kailangan na maghintay? Ganito yung mundo natin ngayon. Sabi natin, negative. Yung pananaw nila sa waiting, sa paghihintay. Pero tayo bilang mga mananampalataya, we must beware that waiting is not valued in our culture. The potential lessons of hardships would rather be avoided. Iwasan na lang natin kung kaya nating iwasan. Ganito yung binibigay sa atin ng mundo. When we see waiting positively, may mga lessons ito, may mga ituturo sa atin ito positively para tayo rin ay lumago sa pananampalataya. So, as we tackle yung honestly natin sa waiting is hard, mahirap yung paghihintay, meron 3 tanong siguro para maggabayan tayo kung bakit mahirap ang paghihintay at kung paano natin i-counter yung paghihintay. So, unang question siguro dito is when can waiting be wasted because it is hard?
kailan daw na masasayang yung paghihintay natin dahil mahirap yung ating paghihintay? The very simple answer is when we do not honestly admit that waiting is hard. Pag very delusional tayo na ayaw nating isipin na mahirap yung paghihintay, dyan, in that very moment, wasted na yung paghihintay natin. We must be honest to ourselves that truly indeed, waiting is very hard. So naroon, we must be honest about things. We must be honest sa ating sarili and we must be honest in front of God that really waiting is hard. So naroon, very simple, very direct. And second question is why? Bakit? Why can waiting be wasted? Because it is hard. Bakit na maaaring masayang yung paghihintay natin dahil mahirap ito? Meron tatlong aspects kung bakit mahirap or kung bakit mahirap yung paghihintay. First is uncertainty. Walang katiyakan. Whenever there's uncertainty, real comfort is lacking. Kung naroon yung walang katiyakan, ang totoong ginhawa hindi natin sigurado. Hindi natin alam kung gaano katagal at paano. Moving forward is challenging because we do not know what is really happening and what will happen next. Hindi natin alam yung nangyayari. Too many variables to consider. It is very difficult to manage, plan, and create solutions when there's a lot of things uncertain. Walang katiyakan, hindi natin alam. Mahirap siguro pag-isipan yung mga bagay na hindi natin alam. Mahirap tayo gumawa ng plano kung paano yung best course of action kung maraming bagay ang hindi natin alam. And uncertainty reveals our vulnerabilities. Lacking sense of control makes it very hard for us to wait. Gusto natin bilang tao, bilang may mga natitira pang kasalanan na tao, gusto natin as much as possible, as many factors as we can control ay naroon. Nasa ganun ay tayo nakakagawa ng mga kurso or plan of actions on how to tackle while waiting. But the reality is, waiting is very uncertain. Naroon walang katiyakan. At doon nga rin umuusbong yung ating mga sinful habits paminsan. Na sana ganito dapat yun. Ganito dapat nangyari dyan. Kung ako, ganito dapat. Nasa ganun, nababawasan ko yung mga unknown variables sa aking buhay. So that's very uncertain. Kaya nga hard ang paghihintay because it reveals vulnerabilities. And second aspect, why can waiting be wasted because it is hard, is due to delays. Whenever there are delays, we wrestle against time and timing when it will come. Lalo na kung may hinihintay tayo, hindi natin alam kung kailan darating at paano darating yung hinihintay natin. Share ko lang rin siguro, madalas nangyayari sa akin ito, pupunta ako ng bangko, I would be doing transactions, teller transactions. Kukunin ko yung number ko, tapos may naka-flash na number, dalawa na lang ako na. So it would be very quick. Pero abutin ako na 1 oras. Merong priority lane, mga matatanda. Yung nauna sa akin, ang daming cheque dala-dala. Tapos may sasabay pa na sabihin natin yung government na BIR, mga ganun. Meron sila lane. At kung kailan tanghali, 3 nga yung counter, doon magtatanghalian yung 2. So, very inefficient siya. O, nandun tayo. Nandun din yung paghihintay. Akala natin mabilis na. Pero dahil sa delay, naroon. Hindi natin alam. 2 lang sa paningin natin. 2 numbers after. Ako na. Pero hindi pala. Yung 2 minutes, 2 numbers naging 2 oras. So, whenever there are delays, we wrestle against time and timing. External. Nakita natin panlabas. May nakikita tayong orasan sa labas. Mukha naman siguro at pace. Pero meron tayong internal clock sa loob natin. Meron tayong internal clock na parang mas mabilis kaysa sa totoong mundo. And even worse, kung ang external clock ay upwards, yung kanyang transition, diba? 1 minute, 2 minute hanggang sabihin natin from 00 to 59 yung minutes magiging 1 hour. Pero yung orasan natin sa loob natin internally, mas mabilis na nga, pababa pa yung counter. Nagigit tayong parang bomba. So doon pag umabot sa sabihin natin critical mass at hindi dumating yung panahon na yon, ay tayo ay sasabog. Our external and internal clock starts ticking faster and in the opposite direction. Ganito nangyayari. And delays reveal impatience.
naroon, pinapakita sa atin how we are very impatient. Hindi tayo sanay, ayaw natin maghintay. Emerging negative and sinful emotions makes it very hard for us to wait. At sabihin natin, teka, sa aking pananaw, dapat mabilis to. Pero hindi nangyari. So naroon, uncertain na nga yung mga bagay-bagay, nagkaroon pa ng delay, and that leads us to the third aspect, why waiting can be wasted. Is this because that we are powerless? Wala tayong kapangyarihan. Wala sa ating kamay. Ang daming uncertain things, ang daming walang katiyakan, naroon pa yung delay, dumating na nga, better late than later, pero we are powerless in everything. Lacking sense of control and disappointments because of time gives us the clear picture that we are not sovereign. Wala sa ating kamay, yung mga bagay-bagay. Probidensya ng Diyos, nasa kamay ng Diyos yan, pero gusto natin kunin, hatakin pababa para nasa ating kamay. Tayo na mismo gagawa how we fill those gaps. But instead, pinapakita sa atin that we are not sovereign. Wala tayong kapangyarihan. Naroon lang tayo para maghintay. At sa paghihintay niyan, dun nga rin lumalabas yung mga negative and sinful emotions na meron pala tayo. At yun yung dapat nating i-address. So as a challenge for us, learn to know, trust, and wait in the sovereign God. Matuto tayong kilalanin, magtiwala at maghintay. Ito yung nag-a-address sa uncertainties, sa delays, at sa pagiging powerless natin habang naghihintay, that we are to learn, know, and trust, and wait in the sovereign God, whose promises are certain and will not tarry, declaring the ends from the beginning. In matters of uncertainty, tiyak ang Diyos, tiyak ang kanyang pangako. In terms of delay, sabi nga niya, He will not tarry. Darating ang provision niya sa tamang oras. And siya nga ay mayroon soberano, declaring the ends from the beginning. And a lesson that we can see why, bakit na mahirap yung paghihintay, is that waiting is hard for us and can easily be wasted. But it will be profitable when we honestly seek God for bearing our sins. Nandun, nagtimpi ang Diyos. Kung tayo hindi mapaghintay na saglit, ang Diyos ay nagtimpi for the longest time ng ating mga kasalanan. And our Savior arrived in the fullness of time. Sa tamang oras, tamang paraan, at tama yung kanyang pagdating, tama ang lahat. And the Holy Spirit effectually called us in our lives. Sa ating personal na kasaysayan, ay kumilos ang banal na Espiritu upang tawagin tayo. So naroon, very certain, walang delay, at very powerful ang Diyos na ating sinasamba. Mahirap maghintay, ngunit kung ang ating perspective is looking unto God, na siya for the longest time ay naghintay, ay ma-address yung ating pananaw sa paghihintay. At matapos na yung when, yung kailan, natapos din yung why, yung bakit. At ang ikatatlo na question na dapat natin sagutin is the how. Paano? How can waiting be wasted because it is hard? Paano masasayang ang paghintay natin dahil nga mahirap yung paghihintay? Sa Psalm 106 verses 13 and 14, they soon forget His works. They did not wait for His counsel, but they had a wanton craving in the wilderness and put God to the test in the desert. So makikita natin dito, that failure to wait naroon, yung hindi sila naghintay na maayos. Failure to wait and misplaced desires are interconnected. Parating magkadikit yan. When we fail to wait, naroon lumalabas na misplaced yung desires natin. We are not looking unto God. We are not waiting upon our Lord. At naroon na lumalabas yung sinful desires natin. They are interconnected. Sabi nga, they soon forget His works. Napakadali nila malimutan. Hindi nila hinintay ang Diyos. Nagkaroon sila ng ibang desires. At ang pinag-uusapan nito, looking back in the wilderness, looking back in the desert, ito yung Exodus event. Na kung saan ay iniligtas ng Diyos ang Israel mula sa dominion na sin, yung Egypt, na pinapakita doon. So dahil nga naroon yung setting nito, ay balikan natin 2 cases kung paano nasayang nila yung paghihintay.
So tingnan natin yung case 1. Ayan, Israel at the shores of the Red Sea. Maalala natin na iniligtas na Diyos, nagpadala siya ng 10 plagues. Kasi eventually, binigay ng mga Egyptians yung mga kanilang mga alahas. Pinalis na sila after the last plague. Tapos naroon na sila, naglalakad patungo doon sa shores na Red Sea. So ito yung picture niyan sa Exodus 14, 11, and 12. So the Israelites had just witnessed firsthand the power of God. Nakita nila. Naranasan nila kung paano makapangyarihan ng Diyos na nagliligtas. Deliverance. Through the 10 plagues and the Passover. Hindi lamang sila niligtas mula doon sa plagues, kundi nagbigay pa ang Diyos ng provision kung saan hindi mamamatay, lalampasan ng destroyer yung kanilang tahanan na pamamagitan ng dugo sa pintuan. So, doon sa setting na yon, sa shores of the Red Sea, in front of them, sa kanilang harapan, is the vastness of the Red Sea. Makita nila, dagat lang nasa kanilang harapan. Wala pang mga tulay nun, wala pang mga malalaking, wala pang roro kung tutusin. Pero napakalaking dagat, puro tubig nasa kanilang harapan, at ang nasa kanilang likuran naman ay yung papalapit na Egyptian army. Nakakarawahe ito, mabilis. So, very fast approaching Egyptian army. At we know the story. Eventually, God parted the Red Sea, delivered the Israelites, and destroyed Pharaoh and his army. Yun yung nangyari. But, nagkaroon sila ng problema. Babasahin ko lamang yung verses natin mismo, Exodus 14, verses 11 and 12, kung saan makikita natin kung ano yung naging problema. Exodus 14, verses 11 and 12. They said to Moses, "Is it because there are no graves in Egypt that you have taken us away to die in the wilderness? What have you done to us in bringing us out of Egypt? Is not this what we said to you in Egypt? Leave us alone, that we may serve the Egyptians. For it would have been better for us to serve the Egyptians than to die in the wilderness." Ito yung naging reklamo nila. Nakita natin, failure to wait. Hindi sila mapaghintay kung paano sila i-deliver ng Diyos. Sapagkat nakita nga rin nila days before, even siguro months before, kung paano sila niligtas from the 10 plagues and the Passover sa very wonderful provision. At ngayon, narito sila, hindi sila makapaghintay. At ang design nila ay makabalik na lamang sa Egypt. At least siguro sa kanilang pananaw ay mariretain nila yung kanilang buhay. Wasted waiting happened in the narrowing gap between the Red Sea and the fast approaching army. Sa kanilang harapan, walang katiyakan, malaking body of water lang. At paparating yung mga Egyptian army. Sa pagitan na yun, doon nangyari yung failure to wait and yung kanilang sinful and misplaced desires. So in that way, sa ganung paraan, ay nakita natin how waiting for the Lord was wasted. At ang pumalit ay ang kasalanan. So yun yung unang case. So move forward tayo sa second case. So nakalampas na sila sa Red Sea. Ngayon ay umabot sila sa paanan ng Sinai. Israel at the foot of Sinai, Exodus chapter 32. So umakyat si Moises, kakatagpuin niya ang Diyos at eventually doon ibibigay yung 10 Commandments. Sila, ang Israel ay nasa paanan ng bundok. They pressured Aaron into creating an idol of worship while Moses was on top of Sinai. Isipin natin, no, once again, naranasan nila yung deliverance sa 10 plagues. Naranasan nila yung Passover. Nakatawid sila sa Red Sea na kung saan hinamon yung kanilang pananampalataya at paghihintay sa Diyos. At ngayon nga, narito na sila. Nakita nila how great and powerful God is. Paano siya nagde-deliver, nagbibigay ng kanyang provision, timely provision, at siya rin yung nagre-redeem sa kanila. But instead, nasabi sa kanila ay maghintay. And in spite of yung kanilang paghihintay, gumawa sila ng kasalanan. The great irony. It was not too long ago that Israel witnessed and experienced Exodus. Nasa taas ng bundok, tinatanggap ni Moises ang 10 Commandments. Ngunit nasa baba ng bundok, they are merrily engaged in sinning, engaging in idolatry, at marami pang ibang bagay. So makita natin, it is a very great contrast
Si Moises nasa taas, tinatanggap niya 10 utos. Naranasan na ang pagliligtas ng Diyos, ngunit ganun pa man, they engage in idolatry. So wasted waiting again. Naghihintay sila dapat hanggang makababa si Moises, hindi sila makapaghintay. Nasayang yung kanilang paghintay. Wasted waiting happened in the gap that surfaced when Moses is gone. Habang wala si Moises nandun, nasayang yung kanilang paghihintay. Ang dalawang paraan, nandun pa rin yung sinful actions yung pumalit. Dahil nga may gap ng paghihintay, ang mga kasalanan ay yung pumalit doon sa gap na yun. Kung babalikan natin kanina, yung between two providences, naroon yung waiting upon the Lord at habang tayo naghihintay, there are many things, many profitable things that we should be doing. Kung paano makikita natin that waiting is not wasted. But instead, dahil sa kasalanan, ang paghihintay ay naging opportunity for sin. That is why we can always see a lesson for us all, timeless lesson, true to for all time. Failure to wait can lead to spiritual decline and terrible sinful choices. Ito yung pumapalit. Oras na naghihintay tayo at hindi tayo naging profitable, naroon. Sinful choices, spiritual decline, a little this and a little that. Halimbawa na lamang, naghihintay tayo bago sa araw ng panambahan. Monday to Saturday tayo naghihintay culminating on the Lord's Day. So habang naghihintay tayo, ano ba yung mga activities na ginagawa natin? Do we neglect yung mga means of grace na available sa atin? Do we neglect and even prayer or even yung pakikiusap sa kapwa natin mananampalataya? At kung hindi natin ginampanan, hindi natin ginamit yung mga bagay na yun, it leads to spiritual decline, nanlalamig sa panalangin, sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Siguro marahil pumupurol yung mga edges, yung mga corners natin. Nagiging tayo hindi familiar sa salita ng Diyos. We entertain a lot of other things, nauubos yung oras natin sa mga bagay na hindi naman nagpa-profit yung ating kaluluwa. Terrible, sinful choices. Namamanhid siguro tayo sa paggawa ng kasalanan. Ganito rin yung pinakita ng Israel kahit yung deliverance na Diyos ay naranasan nila. Ganito rin yung sa buhay natin na kahit tayo niligtas ng Diyos, sinabi natin, nakita natin how great and wondrous are the works of God. Lalo na sa kaligtasan, naroon pa rin yung sinful choices, spiritual decline, waiting becomes a waste. Hindi siya naging profitable. So makita natin mga kapatid, napakahirap ng paghihintay. We must be honest that indeed waiting is hard. We must admit that sa ating sarili at sa harapan ng Diyos. At makita natin that things uncertain, things that are delayed, ay points us to that we are powerless. Wala tayong kapangyarihan. Kaya muli ito yung opportunity for us to be directed to our sovereign God. And dahil nga sa lesson, mga nangyayari sa Israelites, sabi nga ni Pablo sa Corinthians, yung mga bagay na nangyari sa kanila ay para maging lesson sa atin. Dalawang senaryo, dalawang case yung pinakita ko ngayong umaga, how waiting became waste para sa Israelites at hindi tayo nalalayo doon. Maging honest tayo mga kapatid that we are not better off or we are not far off from them. Oras na naging wasteful yung paghihintay, hindi tayo makapaghintay sa Diyos, naroon na sin creeps in, dumiliit yung pagitan between one providence to another, at baka nga yung providensya na yan ang magpapakita ng iyong natatago at natitirang kasalanan. So by way of conclusion, makita natin that there are much opportunities for all of us when we wait upon the Lord. Naghintay tayo para sa Diyos, hindi natin alam kung kailan darating, paano darating, sa paanong paraan. But there are always opportunities. Opportunities for us to learn that waiting is really hard. Maging lesson sa atin to, mahirap talaga maghintay. But even with that, opportunities for us to mortify the flesh and progress in sanctification. Dahil lumalabas nga yung mga sinful tendencies natin, yung mga remaining sins natin, that is an opportunity for sanctification. Opportunity to mortify the deeds of the flesh. Pinapakita sa atin yung mga remaining sins pa natin, ini-expose yung mga bagay na akala natin nakatago na sa locker,
ng ating mga buhay. Pero yan ay pinapalabas ng Diyos for us to kill the deeds of the flesh. And also opportunities for us to bear fruit and cultivate graces upang tayo mamunga at linangin natin yung biyaya ng Diyos. So hindi lamang pinapatay natin yung kasalanan, but the opposite is always true. We bear fruit, we cultivate graces. Walang isang mananampalataya, sinasabi niya pinapatay niya yung laman, pero hindi siya namumunga at hindi niya ninilinang yung biyaya ng Diyos. It always comes in pairs. And also, lastly, opportunities for us to glorify God in waiting. Mahirap maghintay, very challenging sa atin, hindi tayo sanay maghintay, pero ganun pa man, ang sabi, tayo'y magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Dahil nga ang Diyos siya naghintay na pinamatagal, at Diyos din ang nagligtas sa atin sa tamang panahon na tayo tinawag mula sa kasalanan. At ang lahat ng kanyang pangako ay may katiyakan. Hindi lamang tayo niligtas, tayo pinababanal, tayo hinuhulma. Unti-unti, biyaya sa biyaya, patungo sa wangis ng ating Savior hanggang sa kaluwalhatian. So in that way, we glorify God while waiting. So these are remedies kung paano natin i-counter na makalayo sa sinful tendencies. Habang tayo naghihintay, we must be profitable. And I will end with a line kung familiar tayo sa hymn na Be Thou My Vision. Sabi niya doon, Be Thou my vision, O Lord of my heart, not be all else to me save that Thou art. Thou my best thought by day and by night, waking or sleeping, Thy presence my light. So by day and by night, habang nasa umaga, may hinihintay kang panahon hanggang sa gabi. Sa iyong panahon na gising o panahon na tulog, mayroong pagitan dyan. Ang pupunuin natin yung gaps na yan sa pamamaraan na nakakaluwalhati sa Diyos. For our sanctification, for the glory of God, for the testimony of the gospel. So ito yung ating naging lesson for today, na mahirap nga maghintay at meron din remedies pa rin ang salita ng Diyos kung paano tayo magiging kapakipakinabang habang tayo naghihintay. So any questions? Ay, sige po Kuya Nanay. Okay, tanong ni Kuya Nonoy, nabanggit ko yung example yung sa bangko, paano magiging profitable yung paghihintay habang naghihintay tayo doon sa bangko. Akala ko tatanungin ako anong magandang maging proseso doon. Diba? So habang naghihintay tayo sa bangko, dahil nga walang katiyakan kung anong oras tayo tatawagin, kahit very minimal lang yung numbers sa pagitan, marami tayong pwedeng gawin. Number one, magbasa. Meron siguro tayong dalang mga cellphone. Pwede tayo magbasa. Magdala tayo ng libro. Dahil nga walang katiyakan, yung paghihintay, magbasa tayo. There's always a lot of opportunities for us to grow. Pwede rin tayo mag-take notes. Alalahanin natin, sabihin natin yung mga, i-digest natin yung mga naturo nung previous notes day, pwede kayong naging devotion natin for the day, o yung mga bagay na kailangan natin ipanalangin para hindi natin malimutan. So napakadami na pwede natin gawin. At isa nga sa aking ginagawa parati ay meron akong dalang libro. So there's a lot of things that we can do to be very profitable. Ang pinakamasamang gawin ay walang gawin. That's the very sabihin natin sinful and cruel thing to do to yourself. Na hindi magiging idle sa lahat ng panahon. Okay. Yes, you can always pray. Hindi natin kailangan ng sabihin natin, pwede tayo manalangin. Hindi naman necessary yung prayer room. Pero even that, pwede tayong lumapit sa Diyos parati. Okay. Other questions pa? Or hindi na tayo mapaghintay? Mahirap po maghintay. Kahit sabihin natin yung external clock nakalagay doon, no? At we have around 10 minutes. Pero yung 10 minutes na yan, baka forever sa iba. Yeah. Okay. Any questions? Any additions?
Again, ito parang isolated lesson lang. Gusto ko lang ibahagi yung chapter 1 ng aking nabasa at it benefited me much. Hopefully, na nag-benefit din kayo. Na mahirap ngayon paghintay, napakadaming bagay na pwedeng lumabas sa atin at napakadaming bagay din para patayin natin yung mga sinful tendencies na yun. And once again, to glorify God even as we wait. Okay. Okay, I think sige kung meron kayong mga questions later, pwede rin po kayo lumapit. Okay, sige, let's end in prayer. Oh Lord, tunay nga na pinakita niyo sa amin ang mga nangyari noong nakaraan, lalo na sa inyo pong bayan na iniligtas ninyo mula sa dominion na sin, mula sa Egypt, na ito ngayon naging pattern kung paano ang inyong pong pagliligtas mula sa kanila. Ito yung patotohanan na greater salvation, greater redemption na inyong pong binigay. Lalo-lalo na rin po sa mga mananampalataya na nasa aming Panginoong Hesukristo. Tunay nga na kayo hindi nag-delay, kayo mahabagin, kayo forbearing ng mga kasalanan, at salamat sa ginampanan na pagtutubos ng aming mandiligtas. At salamat din sa Banal na Espiritu na naglapat nito, nag-apply ng saving work na ito sa amin. At kung paano nyo kami tinawag sa sirkumstansya ng aming buhay, ay tunay nga kami ay mauwi sa pagpapasalamat at pagluluwalhati lamang sa inyo. Dalangin rin namin sa mga araw-araw na gawain namin ay naroon yung paghihintay. Hiningin namin ang inyong pong gabay at kami nga ay maudyukan na maging kapaki-pakinabang habang naghihintay. May do it prayerfully and may do it edifyingly. Hindi lamang po para sa amin. At we pray na kami rin ay maging kasangkapan ng biyaya sa iba habang sa paghihintay namin at paghihintay nila habang hinihintay namin kayo sa inyo pong muling pagbabalik. Kaya nawa Panginoon ay patnubayan niyo po ang bawat isa at tunay nga na mahamon kami that we can do all things for your glory even as we wait. In Jesus' name, amen.